lang pang nakataka sa behavior ni Risa. Ilang beses ko nang sinabi to that in my entire social media life, okay, which is not very long, okay, in my entire social media life, laging natitake down ang content ko kapag kasi Risa Ontiveros yung topic. As in. Meron pa ako noon na video na sinasabi ko na, yung nanunumpa si nanalo si Risa Ontiveros bilang senator, di ba manunumpa ka na to uphold and protect the Constitution, yung mga ganon. Ayun. Ano nga ba yung issue nun? Basta pinost ko yun tapos sinabi ko na, I think it has something to do with the PI. PI yata yun, yung People's Initiative. Tapos parang sinasabi niya na panahon na para baguhin ang ganun. Pag babaguhin mo kasi yung konstitusyon, kailangan i-follow mo yung prescribed na sinasabi ng konstitusyon sa pagbabago ng konstitusyon. Kasi nga nangako ka nga that you are going to uphold and protect the constitution. So pag magpi-PI ka, dapat yung PI, yung People's Initiative should follow the rules set, the instructions set by our constitution. Hindi po pwede yung kay Tambi. Kasi hindi naman People's Initiative yun. Congressman Initiative yun. Ayan. So ngayon, ang daming yung post ko about it. Nag-post kasi ako, ang sabi ko, kung naaalala niyo si alias Rene. Tapos binigay ko yung link niya doon sa testimony niya sa Senate. Ngayon, sabi ko, well, iba na yung kinakanta niya ngayon, iba na yung sinasabi niya. Ito yung link. Pinrovide ko ngayon yung link sa Face at YouTube na kung saan nandun yung kanyang confession video. Ganon. And same yung yung kumbaga parang, sinasabi ko lang doon na, ito yung testimonya niya sa Senate, ito yung testimonya niya ngayon. Totally contradictory. Ganyan. Facebook took it down. Ate, may post yung... wait lang, sorry. Ayan. Lumabas yung live ni Sean. Wait. Ayan. Ate, post ni Maharlika, si Kipay Chuwariwap, nasa payroll nila Satanas, abangan ang mga susunod na mensahe ng puting ahas. Ubaran natin, Team Alpoteras. Ano yung ginawa ni Crisette na harmful kay PRRD? What has Crisette done that is harmful to PRRD, to PRRD's legacy, and ano yung nagawa ni Crisette na very harmful? Di ba si Crisette, nagalit sa kanya ibang mga Duterte supporter kasi hindi siya masyadong sold out sa Marcos, Sara, sa Bongbong Sara, di ba? Ayun. Yung testimony ni Michael, ma-offset lang yan sa denial ni Risa. Sana may corroborating evidence or documents sa kanyang testimony, sabi ni Gagig Kalungat. Yeah, that's what I said earlier. Dapat meron siyang masasabi, meron siyang hawak. At meron siyang mga ebidensya na hawak aside from that. But anyway, yung sinabi ni Michael, ang dami niyang mga details na sinabi doon. So yun yung opportunity kung magde-deny si Risa Ontiveros, kailangan ma-deny niya yung mga facts na kiniklaim doon. Hindi lang yung basta general denial. 'Di ba? Kasi nga sa korte nga general denial is considered as admission 'di ba? Alam mo, Miss Joey, ngayon di niyo pa ba napapansin yung mga pinatawag ng HOR, ang mga vloggers, yang sila Maui Maharlika, parang di pinatawag. Pero si Sas na invite, nasa ibang bansa din naman. Well, ayun. Hinihinga si Maharlika ng resibo sa live niya. Sagot niya lang, anong resibo? Etong alindog ko ang resibo. Tama ba ang sagot na ganyan? Ayun. Basta ako, gets ko si Joey. Ayoko kay Maharlika Alpot na chismosa. Lang palpak naman lahat source niya. Ilan lang tumama. Ayun. Sabi ko nga, kung may tumama, thank you very much sa mga tumama. Pero, 'di ba? Marami rin naman talaga siyang hindi tumama Ayun. Marami rin talaga siyang hindi tumama Kaya hindi rin ako talaga nanonood ng live niya ng todo-todo. Kasi nga, nakita ko na rin before na marami ring flaw talaga yung live niya. Although, yun nga, yung kanyang group of friends din kasi, they are selling Maharlika as if talaga parang bastion of truth si Madam. Teka lang, isasaksak ko lang tong aking charger. Dito ganito yung charger mo. Ayan, okay. Para hindi tayo mamatayan.
ng live. Ayan, okay. So yun, ngayon si Risa Ontiveros, nag-ano siya, nag-post siya in reaction dito sa video ni Maharlika. Ay, ni Maharlika. Sorry. Sa video ni Michael Murillo. Ayan, nami-mix na tuloy natin. Ayun. So tama naman yung nagsabi kanina, no? Ma-offset lang yan ng denial ni Rizzo Ontiveros. Yeah, ma-offset ng denial ni Rizzo Ontiveros, but there is some legwork to be done sa part ni Rizzo Ontiveros dahil marami siyang mga detalyeng sinabi doon. Like for example, yung email. So i-debunk niya yung email na kwento. 'Di ba? Na kung saan doon niya pinapadala yung mga storya niya, yung 500,000, yung 12,000, yan. Ano niya, i-debunk niya yung mga ganyan. Yung coordination with Attorney Bequema, yung mga ganito. I-debunk niya ng ano, siguro pwede naman niyang i-debunk, pero kailangan niya i-debunk in a way na, ano siya, na detalyado, ganun. Yun yung assignment niya. Sabi ni, ayan, meron pala siyang bagong post 2 hours ago. Sabi niya, we have reason to believe that this Michael has been coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy. So, provide ka ng proof. Proof, madam. Ayan, okay. So, ito yung statement ni Risa. Sabi ni Risa, ayan. Sabi ni Risa, kasinungalingan ang mga aligasyon ngayon, statement on the falsehood being spread by former Senate hearing witness. Kasinungalingan ng mga aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa katerbang ebidensya ng aking opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong iyan. All witnesses presented during the Kibuloy Senate hearings freely and voluntarily offered their testimonies and evidence they carried. Lahat ng iyan ay may paper trail and readily corroborated by multiple agencies and officials. Kasi ito yung problema ni like for example yung email kung saan doon itinapon lahat ni ni Michael yung mga kwento sa kampo ni Risa Ontiveros. Yun yung sinabi ni o sige i-email mo kami dito mo isi-send ang lahat ng kwento mo. O hindi na-corroborate din yun. Sinabi ni Michael, 'di ba? Na-corroborate din yung sinabi ni Michael pagka ganoon. Ayan. Handa na rin kami ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. We have reason to believe that this individual has been coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy and disturbingly threaten my staff and the witnesses who spoke out against Kibuloy's high crimes. Ganyan sila kadesperado. We are preparing our serious legal response against this act of harassment and intimidation. Hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito, sabi ni Risa. Okay, fine. So, hindi mo palalampasin yung pananakot kunonyo na ito. Hindi niyo palalampasin itong pananakot na ito. You are saying na na I don't know. I do not know exactly what what Risa wanted to do. Pero ang point kasi dito, Risa, your witness turned against you. Your witness turned against you. And the problem with Risa is, hindi ka naman first time na ganyan, okay? Ginawa mo rin yan, okay? Nagkaroon ka rin ng mga ganyang allegation noong panahon na niluluto mo yung issue tungkol sa Farmally. Yung issue dun sa Farmally, okay? Kinasuhan ka, okay, ni Jaime Vegas at nakasuhan ka doon ng sedition, no, at saka perjury. I think sedition at saka perjury yung kaso, no? Sedition and perjury, correct. Ayun. A certain Jaime Vegas claimed that Ontiveros bribed VJ Almira, who appeared before the Senate Blue Ribbon Committee last September 24, to testify against Farmally, which is being probed for allegedly overpricing pandemic supplies sold to the government. Nakasuhan ka na before of similar operation. 'Di ba? Nakasuhan ka na before eh. Ganyan din yung ginagawa mo before eh. So ngayon, parang, hindi, na-coerce lang yan, natakot lang yan, inano-ano lang yan, ganyan. Ayun.
That narcissistic trash will, with a foul mouth, is a bastion of truth. Pwede nila i-background check ang mga alias ng mga witnesses, sabi ni Ben Mandap. Totoo. Yung mga pinagsasabi niyang mga pangalan, di ba? Yung mga pinagsasabi niyang mga pangalan. Ayun, so simple lang yan. Obvious na kung sino ang nagbibigay ng insightful info. Si Auntie Claire Americana, mostly chismis. Garbage in, garbage out, period. Sabi ni Flor Dili, Joey, invite mo kaya si Jazz sa live mo para magkaliwanagan sila ni Maharlika, or di ko alam, baka may channel din ba yung Jazz? Yung Jazz kasi very private na tao yun, very private person yun. I don't think magsasalita siya. Feeling ko hindi. Kasi pag nagsalita siya, basically nanalo si Maharlika. Kasi yun nga yung isa sa mga bad trip kay Maharlika eh. Why are you trying to extract a private person to the limelight? 'Di ba? Why do you extract that person to be the center of attention? Napaka-private nun. Ang tagal-tagal niya nang kasamang katrabaho si PRRD. Kung talagang ex-senadora siya, di dapat dati pa siya umeksena. Kasama naman niya si PRRD parati. 'Di ba? Sasama naman niya si PRRD parati. Kung ex-senadora siya, di dapat yun yung ginawa niya. Kaso hindi nga natin alam eh. Ngayon nga lang parang, si Basti na yung parang nag-confirm eh, na GF siya ni PRRD. 'Di ba? So ngayon, I think if you are going to allow Jazz to speak up about this, yun yung sinasabi ni kumbaga, yun yung taking the bait of Maharlika. Ganon, taking the bait of Maharlika. May sinasabi si Atty. Tapasio about Risa, iisang pattern lang ang sabi niya nga, kasuhan siya ng libel, ilalabas niya ang ebidensya. Ayun. Yung revelation ni Michael, parang aral na aral niya. Alam na alam niya ang pangalan ng mga binanggit niya. In fairness, ang galing niya magbigay ng detalye. In sequence talaga. Kaya nga tingin ko may handler siya eh. Red and gray. Tingin ko may handler tong si Michael. And kung sakali man na, humarap kasi siya sa Senate. So basically, inabandon na niya lahat ng kanyang mga sinabi sa Senate. Ngayon, nag-provide siya ng sangkaterbang impormasyon. Yung impormasyon na yon, it makes what he is saying verifiable. So, ibig sabihin, ginawa rin ito ni alias Michael na maging ka-debunk yung kanyang testimonya. Okay? Kasi may mga detalye. Okay, ngayon. Sa part naman ni Michael, ang lakas ng loob niya na magsabi ng ganung karaming detalye. So, malamang, kung ganun kakalakas ang loob mo na magsabi ng mga details, may hawak ang ebidensya din. 'Di ba? Ayun lang. Sabi ni Nostalgic Music, debunk Jazz sa mga sinasabi ni Maharlika para lalong mabawasan ng followers ni Maharlika. Go Miss Joey, live interview with Jazz. I don't think it is something that's gonna happen. Ayun. At saka I don't think tama na gawin. Ayun. Hindi kailangan mag-explain ni Jazz. Walang ebidensya si Maharlika. Ang totoong pattern ni Trillanes na mag-akusa at ang inakusahan na mag-prove ng innocence, wag na. True. Ganon. Oh, she doesn't need to, Ayan. Ma'am Joey, if okay lang, tanong ko lang if married ba si, alam ko hindi. Ang civil status niya, alam ko hindi. Pero, respect na lang natin yung private life ni Jazz. Ayan. So, sana lang meron siyang ebidensya kasi kung wala, siyang napatunayan, malilinis na naman ang pangalan ni HR, sabi ni Red and Gray. Yeah, I agree. Kailangan meron siyang ebidensya. Pero ito for example, yung tumira sa kondo. Pwede na sabihan niya pwede nang i-deny yun ni Rize. Na wala akong pinapatira sa kondo, wala akong ganyan. Pwede niya sabihin yun pwede niya nang gawin yun pero hindi niya ginawa. Ayun. Si PRRD rin naman may mga asawa dati. Pero single na ngayon, 'di ba? Yun nga kasi ang dami niyong hindi alam. Pati yung mga pinag-a-assume ninyo na asawa ni PRRD, 'di ba? Yun kasi.
wag na kayong magpakwento, wag na kayong magpaano. Kasi private nga yun. Private nga yun. Wag na kayong magpakwento, wag na kayong magpaano, magpa eme-eme dyan. Ayun. Kasi sa totoo lang, mas marami talagang madadamay at maraming masasaktan. Eh, parang yung anak nga, hindi alam yung nangyayari eh, di ba? Ayun. Sabi ni Patricia, blanket denial yung kay Risa. Yes, yun nga, parang Risa cannot just, deny it generally. Kasi nga, when you do a general denial, it becomes negative pregnant, and the effect is that you admit all the allegations. Di ba? Yon. Yung negative denial, yung general denial is, is negative pregnant. Pagka ganun ginawa mo, ang effect niyan, admission. So, inadmit mo lahat ng, kasi hindi mo specifically deny eh. 'Di ba? So, yun lang yung dyan, yun lang yung masasabi ko dyan. Joey, si Sassy, nandyan. Hindi ko alam, hindi ko siya nabigyan ng link today eh. Kasi medyo mabilis nga lang ako magla-live today. Eh, baka pag nag-join siya, Diyos ko po, abutin tayo ng bilat ng baboy yung pinakain kay Maharlika ng bata, kaya dada ng dada para mag-ipan. Ano ba paki natin sa mga chicks ni PRRD? Wala naman ng connect sa pag-kidnap niya yon. Diyos ko, tandaan nyo, mas maraming chicks na iba politiko. Married pa sila. Si PRRD single. Ayan. True. Ayun. At si PRRD, pinag-aagawan pa rin. Yan nakakaloka, no? Yan nakakaloka. Ayan. Makialam lang kayo pag may napatunayang may malaking bahay ang mga GF ni PRRD at gamit pera natin. Otherwise, back off. Correct. Doon lang siya magiging issue eh. Nasangkot ang lahat. Actually, feeling ko, kaya rin nung una, parang medyo tahimik yung kabilang kampo. Para iniintay na, paano ba itong mga awayan-awayan na ito? Ano ba mangyayari dito? Kasi they are expecting na merong lalabas na malaking bahay, yung mga ganyan. Yung mga ganun ba? Mukhang eme-eme lang, na ilalabas sa tamang panahon. Gusto lang ata mamatay issue, wag na kasi Risa. Ay, ayun nga pala, no? So, aside from the general denial of Risa, ito yung pang nakataka-taka sa behavior ni Risa. Ilang beses ko nang sinabi to that in my entire social media life, okay, which is not very long, okay, in my entire social media life, laging natitake down ang content ko kapag kasi Risa Ontiveros yung topic. As in. Meron pa ako noon na video na sinasabi ko na yung nanunumpa si nanalo si Risa Ontiveros bilang senator, di ba manunumpa ka na to uphold and protect the Constitution, yung mga ganon. Ayun. Ano nga ba yung issue nun? Basta pinost ko yun eh. Tapos sinabi ko na, I think it has something to do with the PI. PI yata yun, yung People's Initiative. Tapos parang sinasabi niya na panahon na para baguhin ang ganun. Eh, pagbabaguhin mo kasi yung konstitusyon, kailangan i-follow mo yung prescribed na sinasabi ng konstitusyon sa pagbabago ng konstitusyon. Kasi nga nangako ka nga eh that you are going to uphold and protect the constitution. So pag magpi-PI ka, dapat yung PI, yung People's Initiative should follow the rules set, the instructions set by our constitution. Hindi po pwede yung kay Tambi. Kasi hindi naman People's Initiative yun. Congressman Initiative yun. Ayan. So ngayon, ang daming yung post ko about it. Nag-post kasi ako, ang sabi ko, na kung naaalala nyo si alias Rene. Tapos binigay ko yung link niya doon sa testimony niya sa Senate. Ngayon, sabi ko, well, iba na yung kinakanta niya ngayon, iba na yung sinasabi niya. Ito yung link. Pinrovide ko ngayon yung link sa Face at YouTube na kung saan nandun yung kanyang confession video. Ganon. And same yung yung kumbaga parang, sinasabi ko lang doon na ito yung testimonya niya sa Senate, ito yung testimonya niya ngayon. Totally contradictory. Ganyan. Facebook took it down. At ang sabi ay, ang reason kung bakit tinake down yun ni Facebook ay, ano nga yung reason ni Facebook? Ayan. The post may facilitate or coordinate activity that might cause harm to people, businesses, or animals. Ayan. Well, it's definitely going to cause alarm to the political career of Risa Ontiveros. Sabi, ay Joey, nakikinig sa'yo si VP kasi ba call out si Maharlika sa Australia about sa mga Alpotera. Actually, yun nga eh. Kasi I think Maharlika has a wrong impression of what is going on.
So parang kasi 'di ba ang tenor nung ano ni Maharlika is yung sinisira ang pamilya ni PRRD. May mga gano'n siyang statement nung una, yung mga unang live niya. Sinisira, binababoy ang pamilya ni PRRD, mga gano'n. Tapos sinabi ni Inday, GF silang lahat. GF silang lahat. Gano'n. So, ayun, kaya nga ay nako, kaya nga usapang GF 'to, ayan. Merong mga nagpapataasan. May mga nagpapataasan. So, if you're just going to listen to Baste and Inday, malinaw na malinaw yung sinabi nila. Even Baste, ang sabi ni Baste, there is no one higher than the other. Even my mother. Even my mother. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, lahat ng babae sa buhay ni PRRD, pantay-pantay talaga. Ayun. As if mananalo si Risa as president, madaming tangang ginawa yan. Madaming tangang ginawa yan as senador na pwede mo rin i-expose sa SOCMED ngayon. Kaya thanks sa SOCMED dahil nag-e-exist siya sa panahon ngayon. True. Siguro rin kasi mask itong si Rene sa Senate. Hindi sure if the same person kaya na-take down, sabi ni Mikay. Posible, oo. Pero, yun nga yung kiniklaim niya. Ako yung pangalan. Nagpakilala na siya. Ako si Michael Maurilio. 'Di ba? So ngayon, it's a matter of pwedeng sabihin ni Risa na si alias Rene ay hindi si Michael Maurilio. That's the first denial. Provide proof na yung nasa video na si alias Rene na humarap sa Senate ay hindi si Michael Maurilio na nagsasalita ngayon na may muka. Diba? That's the first thing that Risa has to do. Nagpunta po kami sa record ng Senate at we would just like to certify that Michael Maurilio is not the same as alias Rene that we interviewed in the Senate. That stood the stand in the Senate as a witness. Ayun. Dati inaaway ko pa si Banat kasi kinukontra niya palagi si MD. Sinasabi kasi niya, sa tuwing may expose si MD, si Inday ang ginagantihan. Tambi connection is possible kasi siya lang ang nagbe-benefit noon. Sabi ni, True. Kaya na-take down post mo, Joey, kasi causing harm to animals eh. Ano ba si Risa? Maraming backup plan mga yan, kahit totoo sinasabi mo. Ayun. Ako tingin ko kasi basta personal life ha, basta personal life kasi I don't think na whether nandyan si Maharlika or wala, I don't think hindi nila titirahin si Inday Sara. It is not predicated on Maharlika yung mga pagtira kay Inday Sara. Hindi naman ganun. I do not believe that. But si Kuya Bay, I think when it comes to conversation about the personal life of the Dutertes, siya talaga ang dyan. Siya talaga ang nakakaalam dyan. Ganon. Kasi whether may Maharlika or wala, talagang pag-iinitan naman nila si Inday. Ayun. Yung yung siguro yung hanash lang ni Maharlika doon, pampaingay. Or whatever, ganon. Maraming backup kaya na-take down si Tambi ang puting ahas. Yung team talaga ni Maharlika ang DA, yung Maui ang unang ng intriga na DA, na si Placido at Joey. Ayun. Totoo. Actually, yung pa lang yung mga miyembro ng Maisog na malapit sa mga Maisog officers, nakakataka talaga na iniintriga nila. Ganon. Mga foot soldier yung mga yun eh. Yun talaga yung mga organisador, yun talaga yung nagtitipon ng mga tao, ganyan-ganyan. So, bakit sila yung binabanatan? Ba't sila yung tinitira? Ganon. Ano ba yung, kwentong barangay lang tayo. Total, lang naman 20 minutes na lang, kwentong barangay na lang tayo. Magkwentong barangay tayo. Ayan. Okay? Itong si Hello Kitty, takot daw talaga siya sa 1986 scenario. Takot daw talaga siya. So, every time na magkakaroon ng mga gathering, naaaning talaga si lolo mo. Ayun. Ate Joey, bayad na naman si Maharlika 4 minutes ago. Yun yung kay Crisette ba yan? Wait ha. Nakita ko yung binabanatan niya si Kifi Chu. 1 hour ago na yata yun.
Yung kay Rizanas mamaya baljakin natin yan, pero hubaran din natin ang paggamit ng salitang salamat PRRD at milyon-milyon na donasyon na naibulsa gamit si PRRD, ang grupo ni Alputera at Kipay Chuwariwap. Mapapajutang ginina ka na lang talaga. Mag-rest lang muna ang anindog ko. Din, bugahan natin ang apoy ang mga Alputerang pera-pera. Double agent. Okay. Tinitira niya yung ano, no? Hmm. Tinitira niya na talaga si Crisette, ano? Tinitira niya talaga si Crisette. Wag daw pansinin ni wag na daw pansinin ni Joey si Maharlika. Tapos panay report kay Joey ng post ni Maharlika sa lulugar be. It's better na bago ka mag-react din sa mga susunod na comments sa netizen, malaman mo ang buong context ba. Miss Joey, di ba nagkita kayo ni Attorney Trixie? Natanong mo ba sa kanya kung totoo din na yung sinabi ni MD na tumawag sila para mag-usap sila, Jazz at saka Kifi? Ang istorya talaga nun ganito. Parang si Maharlika, ang gusto niya kasing palabasin, ang gusto ni Jazz, well, eto, wait lang. Gusto ni Maharlika, mag-usap sila ni Jazz. Mag-usap sila ni Jazz. Si Jazz, ayaw niya na mag-uusap sila ni Maharlika ng silang dalawa lang. Gusto niya may audience. Kasi nga, natatakot siya na baka baligtarin siya ni Maharlika. Ganon. So ngayon, yun talaga yun. Yun talaga yung sitwasyon doon. Yun. Pero yung parang tinawagan si Maharlika ni Attorney Trixie para sabihan si Maharlika na, ipagtanggol mo naman si Jazz ipagtanggol mo naman si Jazz sa mga nasabi parang pakiusapan na mag-vlog si Hanelet, para sa ipagtanggol si Jazz na sa mga nasabi na hindi siya nagpapanggap na nurse, yung mga ganyan. Hindi naman yun daw totoo. Ayun. Actually, disappointed din si Attorney Trix. Sobrang disappointed niya. But I don't think she's going to say anything. Ganon. And I think that's the best way for her to approach things. Kasi syempre, nag-secretary level na yan si Attorney Trixie, di ba? Hindi naman yan basta-basta vlogger lang per se. Naging secretary level na yan. So, yun. Awa ko dyan, Maharlika, pag nagkaroon ng Get Together Lady Vloggers DDS, tapos back to you ka kay Maharlika. Okay naman si Maharlika, kaya lang nagpapasulsul siya sa mga kagaya ni Maui. Ewan. I don't think si Maharlika yung nagpapasulsul lang. Nag-agree siya dyan. Nagkakaunawaan sila. Nagkakaunawaan sila. Hi, Inday Rosel. Hello po. Si KLC pa talaga, bakit ayaw tirahin si Kakanindin? Ayun nga eh. Like for example, right now, no, ang mainit na issue ay yung kay yung witness ni Risa Ontiveros, who is basically conducted a hearing in order to pin PRRD and Pastor Kibuloy down. 'Di ba? Sabi ni Attorney Trixie, compilation of tributes kay PRRD yung book, hindi siya biography. So no need for authorization. Yeah. At saka anybody can create an autobiography of PRRD and it's still going to be legal. Walang problema doon. Yun nga lang, hindi yan official. Kasi hindi yan sinanction noong may-ari ng buhay. Ganon. Ayun. So anybody can actually write about the life story of certain individual. Ngayon, ang problema, yung kwento na yan, if you do not get the approval of the owner of the life, 'di ba? Hindi unofficial lang yan. Unofficial autobiography lang yan. Ganon. So yun siya. So doon ako nagtataka parang sana i-post ulit ni Crisette yung school build na andun sana si PRRD pero hindi niya naabutan kasi kinidnap siya. Ang kapal na talaga, grabe. Face-to-face pa talaga ni PRRD tinitira niya. I don't know, pero same pattern na si Maharlika ng mga sumakabilang bakod na sayang si MD, lagi ko pa naman siya pinapanood kasi nga ang galing sa chismis. Ayun. Alam niyo kung bakit ayaw akong puntahan ni ayaw yun. Di ba lagi nila sinasabi sa akin, Joey, hindi ka naman binabanatan, Joey, hindi ka naman eme, ganyan. Kasi maniningil talaga ako. Nasaan na lahat ng pera na nasulisit ninyo para sa EDSA. Diba? Kasi sila yun sila yung nanguna dyan talaga eh. Si Maharlika, si Maui, si 167, sila yung nanguna dyan talaga.
Ayan. Si Maharlika umamin na nagpa-interview siya kay Sandra na scripted. Doon pa lang I didn't, ano? Mga inggit lang sila kay Digong, kahit matanda na, may girlfriend pa, gaya ni Dolphy. Paano susul si Maui at tutubihin leader ng mga yan? Mamaya may kunwaring pasabog issue na naman si Maharlika para maiwasan ang issue na ito. Tsaka di ba may part pa nga si PRRD nagsulat ng second edition, di ba? Hindi may forward siya. May forward si PRRD doon sa libro. So yung Salamat PRRD is a combination, it is a tribute book. Natatanda ko nga parang sabi ni doon, nung ginagawa yan ni Crisette, sabi niya, gusto niyang gawin yon kasi nga, editor naman si Crisette, diba? So magaling talaga magsulat yan. So humingi siya ng contribution ng iba't ibang mga tao so that they can compile it into a book. Pagkatapos, it will serve as a love letter to PRRD. Alam mo yon? It will serve as a love letter to PRRD and it's going to be alam mo yon, a reminder to everyone how good PRRD is as a leader. So, kasi yan yung mga sinasabi nila immediately after nung pababa ni PRRD. And, hindi ko mag-gets kung bakit kailangang masamain. Hindi ko maintindihan. Yun yung hindi, yung parang, pinagkakitaan nyo. Di ba nga sila may dinner sila sa Germany, sa Frankfurt? Di ba meron silang dinner doon? Na merong entrance, €35.90. Ayun. Go, galing mo, Jollibee mo, siraan, MD, kasama mga dugyots. Di ka makamove on, di ka supporters ng Duterte. Sabi ni, ito si Tanes Ira Cajes, parang may problema sa pagsasalita. Parang robot, Sabi, Joey, question lang, since kilala nyo si Jazz, nagtanong nyo ba kung nag-usap talaga sila ni Maharlika? Kasi parang lumalabas na kung hindi pumunta dun si Jazz or di sila nag-usap, then wala sana issue. Natanong ko, actually, nag-usap ba kayo ni Maharlika, ganyan-ganyan? Parang, sa pagkakaintindi ko, there was a baklaan story that went on. Yung nagbulungan na pa siya, hagit ka, ay talaga ba? Talaga ba? Ganon. Tapos yung siguro nagkatanungan, ganyan, yung mga, alam mo yun? Tapos, sumausaw si Maharlika, ayun. Hindi naman sila talaga magkasama ganon. So parang, yung parang hagit-gikan sessions nila, yung kulitan sessions nila, mga ganyan-ganyan. Yun yung minasama ni Maharlika. Ayun. Sa pagkakaintindi ko yun yung pinanggagalingan ng mga sinishare o mga private moments, yung mga ganun-ganun. Ayun. Yun tingin ko, yun yung pinanggagalingan ni Maharlika. Which is, hindi naman talaga big deal, sa totoo lang, hindi naman talaga big deal. Doon talaga nagsimula ang galit ni Princess na nangialam ka sa EDSA rally. Yun pala dahil sa mga donations, baka gusto niya lahat ng donations sa kanilang lang mapunta. Yun nga yung nakakaloka. Kasi parang, hindi ako nagko-collect ng donations nun eh. Hindi ako nagko-collect ng donations noon. Kukunti lang yung nagbigay sa akin ng donation nung mga panahon na yon. Pagkatapos, ito pa yung mga follower ko na sobrang makukulit na, tawag dito, well, of course, yung yung kay Archel, yung kay Archel, siya yung nag-comment dyan yun. Isa yun, galing yun, part yun ng grupo ng SDS New York, ganyan. But ako kasi, every time na meron akong assignment na ganyan, nag-liquidate talaga ako sa nagbigay ng pera. Kasi kung ang request nila sa akin, na parang, Joey, dalakan mo ng pagkain doon, ganyan. I would really do it, no? Kasi lalo na yung mga nasa abroad, or yung malayo sa lugar, yung malayong probinsya, ganyan, na gustong tumulong. I really want them to feel na kaisa sila. So, kahit hindi sila humihingi ng resibo, nagpo-provide ako. Nagpo-provide ako talaga. Ayun. Sabi nung Sandy na binanggit sa live ni Maharlika na nanlibre ng hotel, it was paid off Kifichu's friend from Edmonton. Nako, parang hindi naman. Ayan na naman siya. Ayun, anyway, go lang ng go si Maharlika. Ituloy-tuloy lang niya yan. Alam naman na natin kung saan papunta yan. 'Di ba? At least ngayon, pag nagagaganyan si Maharlika, ngayon alam na natin, 'di ba? Kung hindi natin siya kinall out kay Jazz, 'di ba? Kung hindi natin siya kinall out kay Jazz, di ngayon parang tarantula pa rin tayo. Ano nangyari ganyan, ganon. Kung hindi yung mga kaputahan niya, simula pa lang no sa microphone, pinatayan daw sila ng microphone, ganyan. Kung hindi yun na call out,
Tapos ngayon lang natin pinag-usapan yung mga bagay na yan. We would not know what will hit us. 'Di ba? Kaya sa akin importante mapag-usapan yung mga yan eh. Huwag maintindihin yung mga trolls na yan sa comment section para pagsabugin ng mga DDS vloggers. Wag, ayun. Pero yun nga sa akin, no? Wow talaga. I-aano mo talaga si ano, mamasamain mo talaga yung ano. Sabi ni Tom Ed, Joey, are you getting monetary subsidy from the opposition? Magkano ba talaga ang worth? Wala po akong nakukuhang pera kahit kaninong politiko. Tom Ed, I am doing what I am doing because of my YouTube. My YouTube is monetized. So I am able to sustain my vlogging activity because of my YouTube. Ayan. Kaya ina-encourage ko kayo sa YouTube kayo manood eh. Kasi that's the one that is really making me, making my time worth it na gawin ito. Ganon. Ayun. And of course, meron naman ako mga income stream na iba kahit papano. Ganon. Hindi ako mayaman hindi ako super yaman. Yun nga lang kasi, hindi rin ako magastos. Ayan. So Tom Ed, ayan, to answer your question, none. Okay? Wala akong subsidy. Ayun. Nagbebenta ang mga minions ni Mother Canor dito sa Nagbebenta ang mga minions ni Mother Canor dito sa Vancouver na sa laman PRRD. Tapos ngayon, grabe atake dyan sa book na yan, hypocrites. I-deny ba nila sa'yo, Miss Joey? Ang alam ko, kinonfront na nila Attorney Trixie yan eh. Nag-confront na sila dun sa ano, kinonfront na nila. That's not true. Ayun. Hindi naman porket kasi hindi sila nagsasalita, hindi ibig sabihin okay na to sa kanila eh. Ayun. Ano akala niya walang pera si Kifi? Ayun to. Sabi ni Ma'am Emma Castro, Joey, ako nagpadala ng bottled water sa EDSA. Ang ginawa, naghahanap ako ng pwedeng mag-deliver doon. Ayun, sabi ni Ma'am Emma De Castro. Ayan. After mo mag-live din daw si Mother Dragon. Hayaan mo siya. Ayun. Go na siya. Ayun, mag-live siya hanggat gusto niya. Yung EDSA nag-start ng double agent, nilugaw niya daw mga tao, umalis daw sa Menjola, gusto nila walang alisan, sabi ni Joanne Pascual, which is wrong. Okay? Which is wrong. Actually, yung organizers noon, ano ba yan? Ilang beses ko na nakwento yan eh. Pero takang-taka talaga ako dyan kasi magkasama kami ni Attorney Trixie noon. At that time, maraming events sa Manila. Dalawa yung major events sa Menjola at saka sa tawag dito, Paco Park. Paco Coliseum. Ayun. Sa Paco Coliseum kasi, limited yung taong po pwedeng pumasok doon. Parang, 5,000 lang yata. Good for 5,000 lang yung event na yon. Ayun. Pagkatapos, yung sa Minjola, medyo walang kalinawan yung mga nangyayari doon. Nagkaroon ako ng live dyan. Pagkatapos, dumating kami ng Minjola around mga 6:37 p.m. ng gabi. Pero nag-start na yung rally doon, hapon pa lang, mga alauna, nag-march na yung mga tao doon, ganun. Yung rally na yun, wala yung permit. Wala yung permit. Kasi, ang nireserve talaga ng mga organizer is yung Liwasang Bonifacio. However, yung Liwasang Bonifacio, that day, binigyan sila ng permit na hindi naman talaga nangangailangan ng permit yung Liwasang Bonifacio. Binigyan yung mga anti-Duterte ng permit na mag-rally doon. So therefore, nakopo nila yung Liwasang Bonifacio. So yung mga pro-Duterte nawalan ng lugar. So kaya nagpunta ng ng Plaza Miranda, yung tapat ng Quiapo Church. Nung araw na yun, may misa. So hindi ka rin pwedeng mag-rally doon, ganun. Kaya nag-rally na lang yung mga tao papunta doon sa Menjola. And doon sa Menjola, doon na nga yung nangyari. Doon na nangyari yung rally mula after lunch, mga 3 in the afternoon yata, nag-march na sila papunta doon. Tapos natapos siya ng 10 p.m. Ganon. Ang gusto nga nung dapat nga alas 8 pa lang, tapos na yun. Nakipag-negotiate pa ng bonggang-bongga yung mga organizers doon. Pagkatapos, yung mga tao ayaw pa talagang umalis. Ganon. Kasi we cannot stay there anymore. We cannot stay there anymore. Kasi, na kami, i-disperse na kami ng bonggang-bongga. So ngayon, nagsabi na yung mga organizer na, that's it, thank you for the night, dito tapusin na po natin to, kita-kita po tayo next time. Ganyan na yung sinasabi. Ganun yung sinasabi. Kaso nga, since ayaw umalis ng mga tao, ang ginawa nila, ang napagkasunduan na lang is yayain niyo yung mga tao na magpunta ng Liwasang Bonifacio, hoping na sa Liwasang Bonifacio, 'di ba? Now we can continue the program doon. Which is nagawa naman, na-continue naman yung program. Pero at that point, umulan na. So madami na rin talagang nag-uwian. Ganon. So yun yung nangyari. Meron akong live dyan, yung talagang nangyari sa
Sabi ni Tay Amik, I can attest to that. Hindi naman ako humihingi resibo, pero from marketing to distribution and liquidation, updated lahat ni Nak Joey. Sabi ni Tatay. Ayan. Ginawa ng kwento ni Maharlika, minsan yung sinabi ni Hanelet about sa book or biopic, hindi man lang nakausap muna from authors, contributors bago gumawa ng kwento about book. I bet hindi nila binasa yung book ni Maharlika. Oo. Ayun na nga. So yun. Yaman mo na Joey, sabi ni Ray. Hindi naman malaki, hindi naman sobrang laki ng ng monetization ko sa YouTube. As in, hindi talaga. Pero okay na rin. Okay na rin. Pero hindi siya ganun kalaki. Good thing you are here, Miss Joey. Keep up the good work. Maraming salamat po. Kasi kagaya niyan, no? Kagaya niyan, kailangan ko ng abogado, kailangan ko ng mga may mga binabayaran ako mga services, legal services dahil naiipit kami eh. May mga cases ka, 'di ba? Kinasuhan ako doon sa kinasuhan ako doon sa Davao. Ganon. At meron pang isang kaso na hindi ko pa sinasabi. Ganon. Pero pag-uusapan natin 'yan anytime soon. Ayun. Marami kaming mga risk at Diyos ko po. Papabayad pala na abogado, kulang na yung kinikita ko dito sa YouTube. Ayun. Sabi ni Mami A06, ano sinasabi ni Aklang Edwin Hamon na very close sila ni Attorney Trixie at ginagamit mo lang daw si Attorney Trixie. Please address mo to kasi di na ako natutuwa sa pagsisinungaling niya. Paano ginagamit ko si Attorney Trixie? Ginagamit ko sa what? Alam ni Attorney Trixie at nakikita ni Attorney Trixie yung mga post ni Edwin Hamora. Paano ko gagamitin sa Attorney? Diyos ko po, si Attorney Trixie magpapagamit sa akin. Sige nga. Actually, ang nakakatawa, ayan si Edwin Hamora. Mini-message ako niyan. Sa personal FB ko na account, okay? Mini-message ako niyan sa personal ko na FB. Oh, ayan, active pa nga siya, oh. Active now. Ayan, oh. Ayan, nakita niyo, Edwin Hamora. Oh. Ayan. Oh. Nakita niyo, mini-message ako niyan ni Edwin Hamora sa aking personal messenger. Okay? Kaya hindi ko alam kung bakit niya sinasabi na hindi kami magkakilala. So, kaya ako, naiintindihan ko na magkaibigan sila ni Maharlika. Ganon. Sabi ni Ma'am Narina Marine, I can attest dahil I requested Miss Joey twice to buy Di Mo Pera Yan t-shirt to give away, but I'm so thankful for doing it for me. Sabi ni Ma'am Narina Marine. Kaya siya may kaso siya at kayo, patweetams lang. Sabi ko, comment sila Joey humarap sa HOR, si Maharlika ilang beses pinatawag din naman na si Pot kahit online. Ayun. Hindi ka daw niya kilala kasi alias Joey De Vivre. Paano hindi niya ako kilala? Ang kausap niya dito, personal account ko. Personal messenger ko yung, ayan ito. Personal messenger ko yan. Paano hindi niya ako kilala? Ayun. Kaya nung nagagaganon, parang sa akin, parang, alam mo, mahal na Reyna Elena, you should stop doing that. Do not, go further the rabbit hole. Sobrang, gamitin mo yung reasonability mo at ewan ko, hindi ko alam kung bakit siya grabe sa tanggol talaga kay Maharlika. Ayun. Sabi niya, when I grow up, I want to be Joa De Viv every day. Yan sabi ni Emanar 3 months ago. True. O pagkatapos ngayon, ayaw na niya. Anyway. Ayun. At least everyone's aware na of MD's tendencies, disregard of truth, lapses, and malice may be in the information she disseminates. Thanks for your tiyaga for pointing things out to us despite the bashing, sabi ni Filipina. Yeah, I understand. And ako na-appreciate ko naman yung na-appreciate ko yung mga iba na nagsasabi, Joey, pasensya na, ang tawag dito, hindi ka namin naintindihan nung una. Ngayon, naiintindihan ka na namin. Simpleng tao lang naman ako sa totoo. Hi, Kuya Archie! Napansin niyo ba napapansin niyo ba, ang mga tinitiran ni Mother Cans ay magaganda samantalang siya ay, ewan ko ba, kaya magsabi sa kanya. Ayan. So, ang statement ng prosecutor ng ICC ay echo ng sinasabi ni Conti. Naku, yan na nga. Ako, duda na ako sa ICC. I think daw na tayo sa ICC.
I think without na tayo dyan. Napondohan na yan. Itong biglang ng ikot ng itong biglang baligtad ng hangin sa ICC, this is really dangerous. And it is actually very, very depressing. Kasi I really feel na na we are really going to lose the ICC case. That's what I really feel. That's what I really feel. Di niya kilala si Joey, umakyat siya sa live noon. Totoo. Sabi ni Miss Gwen, thanks Joy for not stopping behind the bashings and everything. Yeah. Hindi naman ako mapapatiklop ng mga ganyan. Diyos ko po. Si Barbers na hindi ako pinatiklop eh. Sila pa ba? Diba? Hindi na siya MD, Dragonfly na lang. Bangaw na lang siya ngayon. Ayun. So yun, ang sa akin, it's very important to do the right thing. It's very, kaya ka nga nagagaganito eh. Kaya nga tayo lumalabas eh, kasi meron kang pinaglalaban eh, di ba? And for me, it's very important, yung commitment natin. If we really want to make our country better, you have to leave something that is non-negotiable for you. Di ba? You have to leave something that is non-negotiable for you. So pag kunwari, meron na talagang blatant na injustice dyan, magsalita ka. Di ba? Magsalita ka. Makago ka all the way o hindi ka makago all the way, it's okay. Ang importante, napaalam mo na ganito yung sitwasyon natin. They will just let PRRD languish there, sabi ni Patricia Castañeda. Oo nga eh. And this is really very painful, Sa totoo lang, nung narinig ko yung balita na yun, parang putang ina. Nabili na nila. Di ba nga may mga rumors pa nga na before all of this started, may mga government official dito sa Pilipinas na nagpunta na sa The Hague. Diba? Whatever happens, PRRD has already been martyred. If the bad ICC resolution we fear happens, yun ang ultimate test for the Filipinos. If after that, wala pa rin, baka that's it. Sabi ni Oshat. Sabi ni Kumbati, I respectfully disagree sa'yo dito na matatalo si Tatay Digong sa ICC. Garantiya ko yan. Screenshot na to at balik niyo ako kung mali ako. And I really, really hope that I am mistaken. Siguro dahil ito interim release kasi supposedly unopposed to. Pagkatapos biglang all of a sudden nagkaroon ng strong opposition yung prosecution. And tama yung dito yung observation dito, ine-echo nila kung ano yung mga sinasabi ni Conti. So yun. I really hope I am mistaken, Kumbati, at sana tama ka. Pagdadasal ko na sana tama ka. But we should be prepared kung anong mangyayari. Kung ano man ang mangyari, kung makakalabas si PRRD, think of what you're going to do. Kung hindi makakalabas si PRRD, what are you going to do? Diba? Think about it. And every day, every month that PRRD would stay there longer, we have to make a big deal out of it. Ayun. We really have to make a big deal out of it. Ayan. Okay? Anyway, yun lang Sabi ko hanggang alauna lang ako at tayo may aasikasuhin bukas ng maaga-maaga. Kailangan ko matulog. Sabi ni Ria, I'd like to be proven wrong too, but all good things come to those who wait. So we wait patiently and pray fervently. Ayan. Pero Joey, yung police na pinipilit nila pumirma, baka they will be threatened to na-i-include sila sa 20 unnamed police na sangkot sa missing Sabongero. What are the chances na daanan ni Trump si Tay sa ICC? I don't know. 0? I don't know. Sabi ni Jim, matinding hubaran ng hatid ng universe beginning next month. Uranus will enter Gemini. For public consumption lang yung ginawa ng ICC prosecution to save face.
Okay. Yung parang ano lang, ministerial duty lang to oppose, ganun ba? Ganun ba kumbati? Parang ministerial duty lang na hindi kailangan kasi namin 'tong i-oppose, eh, gano'n? Gano'n ba kumbati? Parang naiisip mo na yung opposition nila is just a ministerial duty so they have to oppose it, gano'n. Pero kasi if you're going to ano 'no, nung una inisip ko rin 'yan na parang, ministerial duty lang ba 'to ng prosecutor kaya siya nag-oppose, gano'n. Pero kung titingnan mo kasi yung plea ng defense, yung sinulat ni Kaufman, sabi nag-uusap na sila matagal na, about it. So klaro siya. So it is something that um, should be done without hitch. Kaso ang ginawa ni prosecutor ngayon, talagang nilagyan niya ng hitch. Anong unoppose? Hindi, Ano sinasabi mong unoppose? Ino-oppose namin. In fact, we are opposing it strongly. Ayun. So, I doubt kung ministerial duty lang 'to. Talagang pinipigilan talaga nila. So, let us wait for the court to decide. But, with this kind of behavior of ICC, hindi ako positive. Ayan. Of course, I hope I am proven wrong. Kaya nga I said, whatever happens, kung makakalabas si PRRD or kung hindi, whatever happens, anong gagawin nyo? Anong gagawin ninyo? Ayan. Okay? Well, anyway, I'm going to end my live at maraming salamat kay Ma'am